Ito na po yung Quezon Avenue Station ng Metro Manila Subway Project. Mula dun sa dulo, no, sa May Avida Towers, ay binakuran na nila. Napapaloob yung kulay puti na bakod. Ito yung mga rib type na yero. At dito sa labas, sa may sidewalk, yung kulay dilaw naman. Tapos mga concrete barrier. Hilera na po yan, patungo dito. Paikot hanggang dun sa likod. Ang dami ng mga steel beam na nakahilera dyan. Tapos mga container. Ito din, may mga container din dito. Tapos meron na silang crawler crane dito at isang pile boring machine at maraming mga excavator tapos bulldozer yung nandoon. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Happy Sunday afternoon mga kasikap. Time check po tayo. Alas 4 na po ng hapon. At nandito po tayo sa kaba ng EDSA southbound. Ito po yung MRT3 station ng GMA Kamuning. At patungo po tayo sa may Quezon Avenue flyover upang magbigay sa inyo ng panibagong update dito po sa Contract Package 1. Ito po yung Metro Manila Subway Project Quezon Avenue Station. Yan po yung i-update natin ngayong hapon ito. So huwag na po natin patagalin. Tara, let's go! So mas pinili ko na dito na ako intro at mag-umpisa ng aking video dahil dito sa kabila sa northbound ay maraming mga nakatalaga na mga traffic enforcer, baka matikitan na naman ako. Ayan po yung GMA Kamuning flyover at dito tayo sa ilalim para mag U-turn. Ito yung GMA studio, ayan o, sa ating harapan sa kanan. At dito po tayo mag U-turn sa ilalim. Ayan, nandito na po tayo sa EDSA northbound. Bikot lang po tayo. Nadali kasi ako nung nakaraan dito, no? Yung nag-intro ako dito sa gilid, luminto ako. Natikitan ako ng mga traffic enforcer. Kaya mas maganda na mag-intro dito sa kabila kaysa dito. Ito yung stasyon ng P2P bus. So sarado pa yan, no? Hindi pa operational. Ito naman yung mataas na footbridge dito sa EDSA. So shoutout po sa mga kababayan natin, no? Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga kababayan natin dyan sa abroad na mga OFW at immigrants na patuloy na sumusuporta kay Kasikap. Lagi po kayo mag-iingat dyan at magandang hapon po sa inyong lahat. Ito lang kasi yung pagkakataon na makakaakyat tayo dito sa flyover at makakakuha tayo ng video, no? Kasi wala naman tayong drone pa. So hindi natin makukunan dito sa baba yung kabuuan. Kaya dito sa taas ng flyover maganda po pwesto. Yung footbridge dito sa P2P bus station ng Quezon Avenue, so hindi pa operational, sarado pa rin. Ito naman yung station na Quezon Avenue, MRT3. Ito naman yung mga establishment malapit dito sa Quezon Avenue station ng Metro Manila Subway. Ito yung Central Station sa kanan at yung likod po niya na yan naman yung hypermarket. At nandito na nga tayo sa Quezon Avenue flyover. MRT3 viaduct po yan dito sa kaliwa. Ayun, medyo makulimlim dito at magandang pwesto dahil naharangan nitong mataas na gusali na to. So, ito na yung pagkakataon natin. Yan, matraffic na dyan sa baba, no? Patungong Quiapo po yan at patungong Commonwealth. So dito tayo po pwesto. So dito na tayo mga kasikap. Ito po yung Metro Manila Subway Project, no? Contract Package 1. So una ko ipakita yung mga gusali na yan, na dito lang mismo sa may subway, no? Avida Towers po yan dyan, no? Mga condominium na yan. Tapos Vertis North. At ito naman yung gusali din dito, no? DILG Napolcom Center pala to, no? At nandito tayo sa taas ng flyover. So ito na po yung Quezon Avenue Station ng Metro Manila Subway Project. Mula dun sa dulo, no, sa may Avida Towers, ay binakuran na nila. Napapaloob yung kulay puti na bakod. Ito yung mga rib type na yero. At dito sa labas, sa may sidewalk, yung kulay dilaw naman. Tapos mga concrete barrier.
hilera na po yan, patungo dito, paikot hanggang dun sa likod, no? Ito po yung Sentry Station at hypermarket. So ito naman yung footbridge, tawiran mula dito sa subway, patungo dun sa Sentry Station. Ayan yung highway na yan, sa kabila, patungong Commonwealth, Quezon City Hall, at ito naman yung patungong Quiapo. Ito naman yung mga galing sa City Hall, patungo dito sa EDSA. Ayan naman yung subway. So ang dami ng mga steel beam na nakahilera dyan. Tapos mga container. Ito din, may mga container din dito. Tapos meron na silang crawler crane dito at isang pile boring machine. At maraming mga excavator. Tapos bulldozer yung nandoon. So dalawang crawler pala. Meron pa dito yung assemble na isa. Yan yung pile boring machine, yung kulay blue na yan. Tapos doon sa gilid, ayan. Hilera doon, napapaikutan na. Puro bakod na po yan, ano? At dito yung magiging station box niya. Mula dito sa footbridge, patungo doon sa dulo ng Avida Towers yung station box niya. So zoom in lang natin para klarado, ano? Kaya doon sa dulo, dandahanin po natin yung kuha natin. Napapaikutan na po yan na kulay puti na bakod. At mula doon sa may bakod, may extension pa hanggang doon sa likod, ano? So dito yung station box niya sa may footbridge. At ito na yung napapaloob dyan. So yung sidewalk nakabukod lang dito, no, sa harapan. Patungo doon. At nakabakod na rin yan ng kulay puti. Dito sa labas yung kulay dilaw tsaka mga concrete barrier. Ito lang kasi yung pagkakataon mga kasikap na makakapwesto tayo dito sa taas. Kasi pag Monday to Friday na mag-update tayo dito, walang patid yung mga sasakyan dito sa flyover na to, no? At bubusinahan tayo ng bubusinahan. So ngayon, araw ng linggo, medyo mangilan-ilan lang yung nakikita natin at nakakasabayan dito. Kaya ito yung pagkakataon na maganda. So shoutout po sa mga nagsusubaybay dito yung Quezon Avenue tsaka East Avenue. So yung East Avenue ay wala pang progress kumpara dito sa Quezon Avenue Station. Talagang ito na, umarangkada na, no? So ayan mga kasikap, natapos na po natin kuna ng update dito sa Quezon Avenue Station ng Metro Manila Subway Project. Ayan, dadako na tayo at alis na tayo dito, baka matikitan tayo, no? So tapos na rin ata dito mag earth bowling, no? Nailipat na nila yung mga puno na medyo bata-bata pa at naputol na rin na yung malalaki. Ayan, hanggang dito po yun yung station box ng Metro Manila Subway Project sa harapan ng Avida Towers. Ayan, hanggang dyan sa may kanto. Lalagyan na rin nila ng bakod hanggang dito sa dulo. Vertis North naman po yan dyan. At Ayala lang dyan sa unahan. Ito naman yung Pilam QC, P2P bus station. Update dito sa elevator na ginagawa nila, tuloy-tuloy pa rin yung progress. So nakapatay yung LED billboard ng Soler North Resort, tuloy-tuloy pa rin yung progress din dyan. Ayan naman yung sa harapan natin, yung landmark Trinoma. So malapit lang siya dito sa subway, no? At merong walkway naman dito patungo doon. At malapit din siya dito sa MRT3 North Avenue Station at sa P2P bus station. So magkakalapit lang yung mga transportasyon. Kaya hindi kayo mahihirapan magpalipat-lipat kung saan man kayo patungo, no? Dahil magkakalapit lang yung mga public transportation dito sa Metro Manila. Tapos dyan naman sa unahan, ayan naman yung Unified Grand Central Common Station. Ito po yung sakayan ng mga
Egypt dito sa harapan ng Landmark Trinoma. MRT 3 North Avenue Station. Ito naman yung viaduct ng Unified Common Station patungo dito sa MRT 3. Tingnan dito sa ating kanan sa taas. Ayan naman yung UGCS o Unified Grand Central Common Station sa ating harapan. Nasasakop niya yung northbound at southbound dito sa EDSA. Viaduct naman ang MRT 3 dito sa ating kaliwa sa taas. At elevated walkway naman po yan dyan sa kanan. So ito po yung elevated walkway, no, na kumukonekta mula sa SM North EDSA dito sa Unified Grand Central Common Station, Landmark Trinoma. So ayan, no, tapos na yan. Aircon po ata yan kung di ako nagkakamali, no? Parang dun sa NAIA Terminal 3 yung elevated walkway mula dito sa Tawid patungo dun sa NAIA mismo, no? Napakalamig at napakaganda sa loob. Dito naman sa ilalim ng Unified ay tuloy-tuloy pa rin magkabilaan yung construction dito sa kanan at dito sa gitna. Marami ng rebar silang ginagawa dyan. Ayan, no? Napakalaki ng pundasyon. Ano kaya gagawin dyan? Ganun din dito sa kanan. Ayan, nag-rebar na sila. Oh. Napakalaki ng mga pundasyon at napakalaki ng hupay. Ito dito sa gitna. Ayan, oh. Ang haba ng rebar. Tapos P2P bus po yan dyan. Ito yung mga pakanan patungong Commonwealth po yan, o sa QC City Hall. Yan, matraffic na yan. Ito na yung SM North EDSA. So, yung isang steel box girders na nandiyan dyan sa harapan na hindi pa na-install. Meron na silang mga heavy equipment dyan na bubuhat, roller crane tsaka mobile crane. Bali, 3 steel box girders pa yung ikukumpleto dun sa unahan. Pero ngayon, isa pa lang yung naka-reserve dyan. At nandito na tayo sa harapan ng SM Annex. So, nagkakaroon din ng traffic dito dahil dito lumalabas yung mga bus galing sila sa loob ng SM North EDSA. So, nagsasabay-sabay at mga sasakyan naman na diretso patungo sa monumento. Kaya hindi nagkakabigayan. Kaya ito, nagdudulot ng traffic. Ito naman po yung 5 steel box portal beam dito na sa harapan ng SM Annex, kung saan ito yung viaduct na patungo naman dito sa kaliwa sa LRT 1. Bali 3 steel box girders na lang dito yung di pa na ikukumpleto, may isang naka-reserve na doon. At ito na yung dulo ng SM Annex. Sa may nilabasan ng kotse. So ayan mga kasikap, dito na po nagtatapos ang ating update ngayong hapong ito. Araw po ng Linggo, noong ay kalabinapat ng Abril taong 2024. At mag-alas 5 na po ng hapon. Maraming salamat sa mga nanood. At bago nyo po sana lisanin itong video na to, palike na lang po sa mga kasikap natin na willing po sumuporta. I-click lamang po natin yung subscribe button dyan sa baba sa gawing kanan at yung katabi niyang bell. Pinul po natin para always updated po lagi tayo sa akin pang mga bagong i-upload na video. Maraming salamat, magandang hapon at God bless po sa aming lahat. You're my angel, angel, baby.